Ay, nakakakinig. Salamat po sa Panginoon. Good morning. And salamat po sa, pinawis ako sa introduction na yun. Hindi pa ako na-introduce sa church ng ganun. Pinaka-pogi, Well, salamat po sa Panginoon. Good morning to all of us here. Marami po tayo uli. And naikinig niyo po ako. Opo, Pastor, malinaw po. Yan, sige po. Yan. Psalm 62 po tayo. And tayo po ay halos kalagitnaan na ng Psalm. We know na merong 150 chapters. Ano po? Yan. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay yung kalalagayan ni Haring David na siya po ay gustong batuhin ng mga tao sa sitwasyong ito, kung bakit niya. Alam niyo, ang ganda nung gada, pwede nating makita yung takbo ng buhay ni David sa pamagitan ng mga awitin na ito. Nilikha niya ito, ang bagay nito, nung siya po ay gustong pagbabatuhin ng mga tao. He was looking for a refuge. Makita natin sa unang Samuel, Kapitulo 30, ano po? 1 Samuel chapter 30, ay natin pong makikita yung background ng awit na ito, ng Psalm 62. Kaya po, maganda po na makita rin natin yung mga background kung bakit niyan nalikha ang awitin na ito. So, makita po natin dito at ang pinaka-tema natin ngayon, again, is yung paghihintay sa ating Panginoon, sa kanyang tugon. Ngayon po, ang mga tao ay dagang very impatient po. Napakaikli ng pasensya. Laging gusto shortcut. Kaya usong-uso yung mga instant noodles, ano po, instant coffee, yan po mga bagay na yan, talagang gustong-gusto ng mga tao. Pero somehow, ito po yung nagkakameron ng sa buhay natin, ng effect sa buhay natin. Ano po, hinahanap ko po yung saksaan ng mahalaga po na tayo ay patuloy na nagiging maga. Ano po? Kasi kahit sa mga prayers, makikita po natin yan. And talking about prayer, itong si Haring David ay ganyan din po ang kanyang nararanasan, that he was waiting for God's answer. Mahirap talaga naman yung maghintay, ano po, lalo't eto na, you are being bombarded ng mga problema. Sabi kanina ng ating kapatid, wala pa ring trabaho dahil mataas yung baha. Ano po? Merong mga bata na kakain, may mga paaaralin, may gamot, ganyan. Sama-sama na po. At maaaring hindi lang siya, kundi tayo man, from different sides ng buhay natin, naroon yung mga ganong sitwasyon. And so, hindi naman po tayo nagkaroon ng Ama na sa langit na, although may promise siya na hindi niya tayo pababayaan, but most of the times, if not at all times, pinaghihintay tayo ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya, we must really adapt doon sa sitwasyon na gano'n and apply yung mga natututunan natin that we should be patient. Yan. At yan ang una nating gawin habang tayo ay naghihintay. Ano po? What are we going to do while waiting for God? At saka, hindi lang basta maghintay. Ano po? Marami nakapaghintay pero hindi natuloy na maghintay. Naligaw, kaya ay sasagutin na biglang tumigil, umayaw, ay wala. Ano po? Kaya marami pong mga ganong bagay. So, yung para maging successful yung waiting natin o yung paghihintay,
O sige, lagyan na natin 'to ng title matagumpay na paghihintay. Kasi nga sabi natin, hindi lahat ng paghihintay ay nagiging matagumpay. Ba't ako'y nakamute? Hindi pala. Hindi pala yun. So, yun po. Una, punta na tayo. Sabi sa verse 62, verse 1, chapter 62, verse 1, ay atin pong po dito sa verse 1. Ano po? My soul waits in silence for God alone. From Him comes my salvation. Ano po sabi ni David? My soul waits. Naghintay lang ba si David? No. He was waiting in silence. Marami po naghihintay pero ang ingay. Di ba? Ang dami naghihintay pero ang ingay. Ibig sabihin, reklamo. Nako po, gustong-gusto ng Panginoon yung mga reklamador dahil pinatatagal niya lalo ang paghihintay. Hindi niyo ba napansin, the more we become patient, the more na tumatagal. Bakit po ganon? Isang araw lang naman, or just to make it clear on us, halimbawa, 3 oras ka naghihintay. Yung isa, na kapatid, 3 oras din naghihintay. Pero ba't yung isa init na inip at parang 3 taon na ako naghihintay. Pero yung isa na masaya, okay lang, parang ay ikilinang pinaghintay. Pero quantitatively, parehas lang, di ba? 3 hours lang sila naghintay. Kasi nga po, yung impatience, yung pagiging maingay natin, yung pagiging reklamador, it lengthens the agony. It lengthens yung panahon ng ating paghihintay. Kaya, it's one thing that we wait on the Lord, but it's another thing that we wait patiently on the Lord and in silence. Yan. Kaya hindi po lahat nakukuha sa ingay. Ano po? Hindi po lahat ay nakukuha sa mga bagay na lagi tayong magrereklamo. Naku, lalo lamang pong haba ang paghihintay natin. So una, para maging matagumpay yung paghihintay, whether you are waiting for a blessing, financial man to, whether you are waiting for a call from a company, ano po, para tayo po ay matanggap sa trabaho o bumalik sa trabaho, or waiting for the calling ng ating Panginoon dahil ramdam mo, gusto mo magpastor o magpastora, talaga, pwede, pero dapat po matuto tayong maghintay. At hindi lamang dapat maghintay, ano daw po sabi ni David? I wait on the Lord patiently. I wait in the Lord in silence. Ano po? Why? For God alone. Why? From Him comes my salvation. Ba't ba tayo nag-iingay pagka naghihintay? Kasi, iniisip mo, Lord, sa iyo manggagaling yung blessing na iniintay ko. Yan ang deklarasyon natin, Kaya po sometimes, dapat sasabihan din natin yung mga kapatid o yung sarili natin, Nilo, pakinggan mo ang sinasabi mo. Naku, magandang lesson po yan. I once heard it and learned it. Ano ba ibig sabihin nun? Pakinggan mo. Yun pala yun. Minsan, marami tayong mga Kristiyano ng mga deklarasyon, ang Panginoon ang tutulong sa akin. Hindi ako asa sa tao. Pero galit na galit ka na doon sa taong may utang sa'yo. Dahil di pa nagbabayad. Si David, why was he able to successfully wait for God? Kasi po, he waited in silence and totoo yung kanya sinabi na ano po, from Him comes my salvation. Diba? So, dapat nagiging totoo tayo doon sa mga sinasabi natin yon. Dahil unang-una, naririnig ng Diyos kung ano yung mga deklarasyon natin. At ikalawa, tayo din. Dapat po, kung ano yung narinig natin, yun ang sinasampalatayanan natin. And David really he knew how to wait for God. No po? Sabi niya sa mga dinaanan nating awit, sabi niya sa Psalm 25:3,
Indeed, none of those who wait for you will be ashamed. Hindi daw po mapapahiya yung mga naghihintay sa Panginoon. In fact, napapahiya pa nga yung hindi nakapaghintay sa Panginoon. At may mga regrets, sabi nila, nakapaghintay lang ako. Di ba? Naku, lagi ko po, paborito kong linyada yan sa pag-aasawa, sa pagkakasal. The first principle of marriage, ganito po, just to illustrate yung patience, di ba? Nilikha ng Panginoon si Adan at inilagay sa Garden of Eden. Perfect yung environment. Pero kahit perfect yung environment, malungkot si Adan. Ayan. At dahil malungkot si Adan, ang sabi ng Panginoon, I will make a helper suitable for him. And upon stating that, at reading that tayo, maaaring sabihin natin, gawin na yung babae kasi nalulungkot si Adan. Hindi po. If you're, at maybe some of us, if not, all of us here, maybe thinking na, ibibigay na agad si Eva. But if you're going to read yung Genesis chapter 2, hindi muna nilikha si Eva. Nilikha muna yung mga animals and birds in the sky. Bakit ganon? Bibigyan ng makakatulong tapos ang ibinigay mga animals and birds in the sky. Well, the wise God He is, naniniwala ko may niluluto ang Panginoon sa puso ni Adam. Ano po? At isa sa mga pinagawa ng Panginoon, bigyan ng pangalan. And maybe, just maybe, habang ipinaparada ng Diyos, yung mga animals nito, dumaan yung elepante, iniisip siguro ni Adan, ito ba yun? Ito ba yung pinangako ng Diyos na makakatulong ko? So, lahat yun, pinangalanan niya. He was a name giver. Kahit nga doon sa babae, siya nagpangalan ng Eva. Ano po? Now, tingnan po natin. Kung hindi nakapaghintay si Adan, maari, di ba, ang nakasama niya habang buhay, yung elepante, o yung giraffe, o yung apes. Hindi ko naman sinasabing ganyan ang mga asawa nyo ngayon dahil hindi kayo nakapaghintay. Ano po, hindi po yan, Ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Ayan. Pero dahil nakapaghintay si Adan, nakuha niya si Eva. Mga kapatid, are you waiting for something? Wait patiently. We need patience. And we wait in silence. And we wait knowing that God alone shall be the source of our strength. So, hindi, no? Psalm 25:3, hindi mapapahiya, naghihintay sa Panginoon. Psalm 27, sabi ni David, ang kaluluwa ko'y naghihintay sa Panginoon. Sa Kanya magbubuhat ang aking lakas, ang aking tulong. Siya ang aking shield, ang sabi ni Haring David. So, mga kapatid, the first thing that we're going to do, be patient. Yan. Nakikinig na lagi natin to. Pero, it's good to be reminded of this trait. Ano po? Sabi nga nila, patience is a virtue. Ano po? Mahalaga po yun na bahagi ng ating pagkatao. Ikalawa, sabi sa verse 2, sabi ni David, He alone is my rock. Sana po sinusundan nyo rin yung ating pag-aaral sa Bible. Ano po? Any version that you like. He alone is my rock and my salvation, my stronghold. I will not be greatly shaken. He alone. 8.7 yung wala naman tayong taga-Russia po dito, no? Pero 8.7 yung kanilang dinanas na earthquake. At yan, may mga banta ng tsunami sa Hawaii, sa part ng Russia, at iba pang bahagi na apektado nitong lindol na to. Kalimitan po kasi after the earthquake ay tsunami. Ano po? So, pero si David, there are avalanche of problems, persecutions, danger as a king or someone who would be a king. Pero sabi ni David sa mga panahong ito, He alone is my rock and my salvation. My stronghold. My rock, my salvation, my stronghold. Ano ang conclusion niya? Upon stating that God is his rock
that God is his rock and salvation and stronghold, sabi niya, I will not be greatly shaken. Walang anumang pundasyon na matibay doon sa dinanas na 8.7 or 8.9 magnitude na earthquake. Pero alam niyo po, when we depend on our God, we will not be shaken. Amen? We will not be shaken. Sometimes may tremor na konti, kahit pa malakas yung lindol, ramdam lang natin tremor o parang ano, but we will stay strong, we will stay na nakatayo. Why? Because we depend on our God. Gusto nyo maging successful yung paghihintay? First, we need to be patient. Ikalawa, we need to depend on our God. Yung dependence natin ay sa Panginoon lamang. Sabi niya, He alone. Siya lamang. May lesson tayo sa TMA, yung iba nakapakinig na po dito sa TMA, yung about foundation. Di ba? Sabi sa Matthew 7, yung there are two kinds of men, yung foolish and yung wise. Yung foolish, yun yung ang pundasyon na ginawa sa buhay niya, buhangin. Ano po? Yun yung mga tao na nagdidepend saan? Mga politicians on their fame and authority, mga artista on their beauty and talents. They're all fading and everything will be will be shaken. Only Christ, our rock, cannot be shaken. Tama po ba? Ang ating Panginoon lang, the rock of our salvation, the stronghold, ang isang bagay lang. At kung ang pundasyon natin, we are wise, if we make Christ as our foundation ng buhay natin, yung bahay doon sa Matthew 7 is yung buhay natin. And mahirap maghintay kung nakadepend tayo sa mga tao. Amen? Pastor, pag kailangan ko yung ganito, hindi naman si Jesus ang magbibigay sa akin ng diretso pupunta, but you depend that Christ is our God and the Father, the Son, ang ating source. They would be using people, pero hindi ka doon sa mga tao mismo umaasa. Alam mo, may gagamitin ng Panginoon ng mga tao, but your dependence is on God. Kaya, purihin po ang Panginoon. Sabi sa 6, sa verse 2, ano po? Yan, may stronghold ang ating Panginoon. He is our stronghold and we will not be shaken. Ang hirap ba nung naghihintay ka ng dala-dalawang isip? Sabi ni Santiago, wag sabihin ni numan na kung siya'y nagdadalawang isip ay tatanggap, o wag umasa ang sino man na kung siya'y may dalawang isip ay tatanggap ng anuman sa Panginoon. Yan. Dapat po firm. Dapat yung dependence natin constant sa Panginoon lamang. Sabi sa ng awit 18:31, for who is God but the Lord? And who is a rock except our God? Amen? And Psalms 59:9, because of His strength, I will watch for you, for God is my refuge. Dumipende po tayo sa Panginoon. Maging matyaga. Ikalawa, tayo ay dumipende sa ating Panginoon. Make God as our the only one whom we can depend on. No po? Kaya purihin ang Panginoon. Verses 3 to 4. Psalm 62 verses 3 to 4. Ano yung kailangan natin para maging successful yung ating paghihintay? Ano po? Para maging matagumpay ang ating paghihintay. Kasi nakahinayang naman, nakapaghintay na tayo, tapos biglang nawala, hindi tayo nagtuloy. So, una, maging matyaga,
Kalwa, umasa lamang sa Diyos. Depend on God. And verses 3 and 4 say, how long will you attack a man that you may murder him, all of you? Like a leaning wall, like a tottering fence. They have planned only to thrust him down from his high position. They delight in falsehood. They, with their mouth, but inwardly, they bless with their mouth, but inwardly, they curse. Yan. So, tingnan po natin. Anong ginawa po ni David dito? He cried out to God to deliver him from his enemy. And in fact, the whole chapter na to, ng 62, the whole psalm or song is a prayer. Ano po? So, tingnan lang natin na let's continue to pray. Habang naghihintay, gusto ng Diyos yung para ma-develop yung patience, para ma-develop yung ating dependence on God, we must pray. Yan. Marami kasi po ang nagsasabing umaasa lagi sa Panginoon, but they cannot spend some time or longer time dapat praying. Kung gusto nating maging matagumpay ang ating paghihintay, do not remove yung prayer time nyo sa ating Panginoon. Why? Kasi along the way, God may be saying or telling us something na mahalaga doon sa iniintay natin. Ano po? Prayer will lead us to listening sa ating Panginoon. Prayer will develop in us yung katsagaan. Kaya nga sabi sa Luke chapter 18 verse 1, huwag tayong manghinawa sa pananalangin. Ano po? Huwag tayong manghinawa sa pananalangin. Kaya po, purihin ang Panginoon. We cry out to God. We pour our hearts before God. Kagaya ni David. Hindi masama na sabihin natin yung nararanasan natin sa Panginoon. Sabi niya pa rin sa awit 59:2, rescue me from those who practice injustice and save me from men of bloodshed. No? Yan ang isinisigaw niya, yung mga panalangin niya. Do not take my soul away along with sinners. A man after God's own heart, ang tawag kay David. And why? Isa po sa mga makikita nating dahilan, ang ibig sabihin ng title na yon, A Man After God's Own Heart, ay freely nakapagsasabi si David with humility, at the same time with authority coming from God, with boldness, and yet with reverence. Ano po? Nakakalungkot minsan ng mga Kristiyano, parang kung utusan na lang ang Diyos, gano'n na lang. But we can be bold at the same time, may reverence sa ating Panginoon. Ano po? Hindi po mawawala dapat yon. Kaya po, we continue to pray habang naghihintay. Dapat po tayo laging nananalangin. Amen? So, punta tayo po sa next na ingredient ng matagumpay na paghihintay. Ang sabi po ng Psalm 62 verse 5, yan, tingnan natin yung verse 5. Verse 5, yan. My soul wait in silence for God alone, for my hope is from Him. Yan. For my hope is from Him. Siyempre, pagka naghihintay, pagka tumigil na sa pag-asa, hindi na maghihintay. Diba? Pag nag-give up na, ay, hindi na lang siguro darating yun. Hindi na maghihintay. Ano po? There are some signs of resignation sa atin kapag ka nainip po tayo. But, if we keep on waiting, and if you want to be patient in your waiting, dapat po, we keep on hoping.
Aasa lagi tayo. Aasa pa rin tayo. Kaya tayo makapaghintay dahil umaasa po tayo. Ano po? And yung hope na yon is placed not, sabi natin kanina, yung dependence is not placed on anything or on any person. We place our hope sa ating Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 5, my soul wait in silence for God alone, for my hope is from Him. And then sabi po dun sa talatang 6, ano po? He alone is my rock and my salvation, my refuge. I will not be shaken. And verse 7, my salvation and my glory rest on God, the rock of my strength, my refuge is in God. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts before Him. God is a refuge for us. Yan. So, kaya ka umaasa, nagtitiwala ka sa Panginoon. Sometimes po, pag may hinihingi tayo sa Panginoon, nakatuon tayo doon sa hinihingi natin eh. Syempre, pastor, yun ang pinagpe-pray namin eh. Pero alam niyo po, it's, dapat po, kung tayo nagdi-depend sa Panginoon, dapat po maunawaan po natin na tayo ay sa Kanya umaasa. Sa Kanya tayo nagtitiwala. Yan yung power twins eh, yung hope and yung trust o yung faith. Ano po? Sabi doon sa verse 7, my glory rests on God, the rock of my strength, my refuge in God. Trust in Him at all times. So yung hope, yung trust, yan, magkakasama po yan. Ano po? When we keep on trusting, we keep on hoping. We hope because we trust God. Ano po? Kaya mahalaga po yun sa mga paghihintay na ginagawa po natin. Pag nawala yung pag-asa, nawala yung pagtitiwala, hindi na tayo maghihintay. Pero salamat sa Panginoon na dahil tayo tinuturuan niya at para maging matagumpay yung paghihintay natin, kailangan po ang mga bagay na ito. Tingnan natin yung verse 9. 62. People of low standing are only breath. And people of rank are a lie. In the balances they go up together, they are lighter than breath. Do not trust in oppression and do not vainly rely on robbery. If wealth increases, do not set your heart on it. Ayan. Alam niyo po, dinidiscuss dito, sabi ni David, ay yung pagtitiwala natin sa Panginoon, magiging matagumpay if we are, yung mind natin nakaset doon sa kung ano yung maibibigay sa atin ng Panginoon rather than looking at what's happening to other people. Ano pong makikita po natin dito? Ano po? Yan. Sabi po rito sa hanggang verse 10, yung mga tao talagang maaring sila ay magyumaman, maaring sila ay maging maayos ang buhay, pero mali naman ang kanilang mga ginagawa. Alam ni David that the things of the world would quickly pass away. At wala itong may offer na help sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ibig sabihin po nito, halimbawa si David, marami siyang kayamanan, but there are times sa kanyang buhay, even when he was already a king, na walang magagawa yung kanyang yaman. Ano po? Tulad nung namatay niyang anak, yung unang anak niya kay Bathsheba, yung pagkakaanak niya, yung anak sa pagkakasala. Namatay po yun, di ba? Pero makikita niyo doon yung kaibahan ng kaisipan ni David. Yung pagtitiwala niya, yung dependence niya sa God naroon. Why? Habang yung bata ay may sakit at nananalangin ka sa Diyos, nagpa-fasting siya. Nagdadalamati siya. But after po na mamatay yung bata, biglang nakakain siya. Nagugulat yung ibang mga tao. Bakit ganun? Kung kailan namatay, lalo siyang
saka siya nakakain. Well, alam niyo po, yun yung tunay na pananaw. Alam ni David, walang magagawa yung kanyang karunungan, walang magagawa ang kanyang kayamanan. No po? Tayo din, while waiting, makikita natin yung mga tao, bakit ako'y nagtitiis? Ba't yung mga tao sa paligid namin, oh? Pero sabi nga po ni David, wag nating kainggitan yung mga ganong bagay. Trusting and hoping to God ay ibig sabihin yung isip natin ay nakatuon sa kung ano ang magagawa ng Panginoon. We do not look on the flesh. Di ba? Pag naghihintay tayo at tingin tayo ng tingin sa paligid natin, manghihina tayo, panghihinaan tayo. Halimbawa, yung mga kapatid natin sa Bataan, sa Pangasinan, may pinapanalangin. Inaasahan niya yung harvest ng kung ano mga crops. Biglang bumagyo, binaha. Kung doon lang nakatingin sa mga bagay na nasalanta, wala na. Maghihintay pa ba siya sa Lord? Aasa pa ba siya sa Lord? Kasi, kaya nga po, mahalaga na hindi tayo doon tumitingin sa mga material na bagay, kundi sa ating Panginoon. Kasi pag yung material na bagay, at yun ay nawala, wala na. Titigil na tayo. We will not keep on hoping, we will not keep on waiting. But if we look intently to the one who does not change, ang ating Diyos yun, hindi siya nagbabago, patuloy na aasa. Kaya po, hindi tayo titingin sa mga bagay na palaman, kundi tayo titingin doon sa nagbibigay, hindi doon sa ibibigay. Ano po? And then, ano ang sinasabi ni David in conclusion sa kanyang awitin nito? Sabi niya sa verse 11, God has spoken once. Twice I have heard this. Mga, kung po yan mga figures of speech yan mga allegory o ganyan, mga bagay. Kikita nyo, God has spoken once, tapos bigla niyang binago. Walang contradiction doon. Nagsalita ang isang beses ang Panginoon, 2 beses niya itong narinig. Na ano daw po? Dahil marunong maghintay si David, anong declaration niya? That power belongs to God. Amen? That power belongs to God and faithfulness is yours, Lord. Makapangyarihan ng Diyos. Pag totoong naghintay tayo sa Panginoon, lilinaw ang lahat ng bagay, makikita natin na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay tapat. Amen? And He rewards. Nagre-reward ang ating Panginoon. Amen? Nagbibigay siya ng reward sa mga marunong maghintay. Yung hindi nakapaghintay, sorry na lang. Hindi ka nakapaghintay So, kaya po, naku, yan naman, thank you. Ano po? Hindi ko sana sasabihin to, baka hindi ako maintindihan ng dalawa kong kasama rito Pero sasabihin ko na rin, at ito naman mga matured naman, ano po? Naku, yun pa, isa pa, 3 na nga pala. 4 na! Diba? Usong-uso yung natanso. Ayan, natanso sa business. Akala niya, ginto na yung natagpuan, yung lifetime partner niya, ginto na, hindi, kasi puro emotion, hindi nakapaghintay. Ano sinabi? Natanso tayo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Amen? Kaya, dapat po, natututo tayong maghintay. Ano po? At, when we wait patiently before God. We wait in silence. We wait with hope. At sama-sama yun, yung hope, yung faith, yung trust. Sama-sama po yan sa ating Panginoon. We wait ng nakatingin doon sa Diyos at hindi doon sa hinihingi natin sa Diyos. Kaya po, hindi tayo apektado, mawala man yung mga bagay sa paligid natin. Ano po? Kaya, and pinaka maganda po, we continue praying
We continue hoping, we continue to be dependent on God, on and in God alone, sapagkat sa Kanya lang naman manggagaling ang tulong. Ano po? And if we depend on God, we will not be shaken. Yan. Sana, nawa, ay hindi masayang ang paghihintay. Kapatid, kung meron kang hinihintay, matagal-tagal na yan, well, continue hoping. Hoping against hope. And ang pinagkaiba ng faith is, yung faith, walang nakikita eh. Kundi yung kung ano yung ipinapakita ng Diyos. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. O, di ba? Walang nakikita. Pero panatag ka. Sapagat kung masasabi mo may faith ka, pero dahil alam mo may darating lang, hindi faith yon. Ano po? Kaya, mga kapatid, continue on waiting for the answer from God. Meron pa tayong isang bagay na gagawin sa Bataan. Babalik pa tayo doon. Let's wait. But maganda rin na magplano na. Ano po? May mga pinapagawa pa rin sa atin ng Panginoon. May pinangako siya, trabaho man, makakasama sa buhay. Let's wait. And we wait in silence. Because silence means we truly ascribe to God everything. Sa Kanya natin iniaasa ang lahat ng bagay. Kaya maraming salamat po. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinagpala niyo po ang iyong mga salita minsan pa sa aming mga buhay. Ito po'y hinayaan mong marinig ng bawat isa na naririto. Hindi lang para maibahagi sa iba, kundi sa amin mismo magministeryo. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat kapatid na nakakinig ng pangangaral na ito. At hayaan mo po na matuto kami maghintay ng tahimik. Walang pagrereklamo, walang murmuring, walang grumbling. Sapagkat ito'y magpapakita, when we wait in silence, it will prove our hope is in you. We depend on you. Our trust is in you, Father God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.